Diyos sa umagang ito. Salamat po sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, sa iyong banal na spirito na patuloy na gumagabay sa amin. Nagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Nagbibigay sa amin ng pag-asa. Nagbibigay sa amin ng kapayapaan, Panginoon. Dalangin namin sa umagang ito, patuloy ka nga pong kumilos na makapangyarihan sa amin pong kalagitnaan. Buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isip, Panginoon. Bigyan mo kami ng karunungan na nagmumula sa iyo, pang patuloy na ma-enjoy namin ang iyong nga pong mga salita. At ngayon pa lamang po, Panginoon, nagdedeklara na po kami ng katagumpayan sa aming mga buhay. Ikaw lamang po ang maitaas, ikaw lamang, Panginoon, ang maparangalan. Sa pangalan po namin, Panginoong Jesus, Amen and Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon po umaga ay nagtitipon tayo ngayon for our Sunday worship. Tama po ba? Amen. Amen. Purihin ang Panginoon kasi po kanina habang nagpupuri tayo sa Lord ay talaga namang ramdam na ramdam ang kabutihan ng Diyos. Amen po? Amen. Habang tayo po ay narito, yung iba nandun sa Facebook Live. Bakit po? Dahil sa pinagdadaan ng krisis ngayon ng buong mundo. Pero purihin ang Panginoon kasi bagamat ganun po yung nangyayari, merong technology na inihanda ang Diyos para patuloy tayong makasamba sa Kanya. Amen po? Because God is not limited by time. God is not limited by space. God is not limited by anything. So, purihin ang Diyos. Marami pong mga tao ngayon yung pong malungkot. Bakit? Kasi hindi nakakasama sa worship. Dahil sa iba't iba pong kadahilanan. Nakakamiss po yung ginagawa sa church, especially po doon sa Bagumbong, kung saan talagang hindi kami makapag-gather ng ganito. Talagang limitado. Kasi nga po medyo doon, mahigpit, lalo na nitong nakaraang issue ng gubat sa syudad. Diba po? So, purihin ang Lord. Kasi dito, patuloy kayong, diba? Yung kabutihan ng Panginoon. Bagamat, hindi natin sinasabi na pag hindi nakapagsama-sama ay hindi mabuti ang Diyos. Mabuti pa rin ang Diyos. Amen. God is good all the time. Amen. Amen po. Amen. Kaya lang po nakakamiss nga yung katulad nung dati. This is a weak substitute. Di ba po? Masarap pa rin talaga yung sama-sama nagpupuri sa Panginoon. At bagamat ganun po yung nangyayari, ginagawa ko po ngayon sa inyong harapan, mag-preach because I believe in the power of the preaching of the Word of God. Ano mang mangyari, katulad nung nakaraang taon, di po ba, nung nag-umpisa pa lang ang lockdown, ano nangyari? Ang mga preacher nasa bahay. Ang mga nanonood nasa kanya-kanyang bahay. Nakakaiyak. Sa totoo lang po, nakakaiyak. Marami po ang nalulungkot. Kayo po, kumusta kayo? Ano po yung nararamdaman nyo ngayon? I hope you're doing okay. Meron po mga kapatiran na hindi po talaga makadalo. Minsan, bini-video chat ko or namin sa follow-up na visitation team. At nalulungkot din po sila, kagaya ng marami. Pero purihin ng Panginoon kasi it's okay not to be okay. Pero, wag nating patatagalin. Amen po? Why? Because God is good. Amen. God is good all the time. Yung iba po, feeling impatient na dahil sa quarantine na to. Sino po yung impatient na? Gustong-gusto nang gumala. Gustong-gusto nang magdagat. Di ba po? Pero hindi pa talaga ubra. Pero naniniwala ko darating ang panahon, makakadagat ulit tayo. Amen. Yung iba po gusto nang maging productive pero tinatamad kumilos ngayon. Bakit? Kasi nga masyadong restricted. Para tayong nasa loob ng isang kahon na gustong-gusto nating umalpas pero hindi tayo makaalpas, kaya yung iba feeling spiritually dry. Kayo po, kumusta na ang inyong pong spiritual? I pray na lahat tayo ay patuloy na nag-aapoy sa Panginoon, bagamat
ganito yung ating sitwasyon. Amen po? Karamihan sa atin, mas lalong naging intimate sa Panginoon kasi ang daming oras. Yung iba naman, naging intimate lalo sa Netflix, sa K-drama. Pero naniniwala ko marami sa atin, lalo na yung talagang mga tunay na anak ng Panginoon, nakaramdam ng mas malapit na relasyon sa ating Diyos. Amen? So ngayong umaga, pamagatan po natin yung ating pag-aaral na I will rejoice in the Lord. At yung pong ating pong pag-aaralan ay nasa aklat po ng Habakkuk chapter 3 verses 16 to 19. So, pag-aralan muna natin the journey of Habakkuk with God. We are dealing with pain at different levels ngayon. May mga pains, iba-ibang level lang. Yung iba, sobrang taas, sobrang aray, nako, di ba, kumakanta na ng gano'n. Yung iba naman, ano lang, konti lang. Kumbaga, masyadong manageable. Yung iba naman, konti na lang, bibigay na. So, ito yung reason po bakit natin pag-aaralan ang aklat ng Habakkuk. Sa journey po ni Habakkuk, dun po sa chapter 1, chapter 2, chapter 3, by the way, sino na po dito yung nakabasa ng aklat ng Habakkuk? Amen. Makitaas ng kamay. So, konti pa lang. So, I urge you, my brothers and sisters, mamaya pag-uwi niyo po sa bahay niyo, basahin niyo po yung Habakkuk para mapatunayan yung totoo yung mga sinasabi ko dito. Amen po? Amen. Maging katulad tayo ng mga Berean, hindi basta-basta naniniwala, kundi sila mismo pinag-aaralan kung totoo ba yung tinuturo sa kanila. Amen. Amen po. So, dito po sa journey ni Habakkuk, mararamdaman po natin yung matinding level of pain niya. Bakit po? Dahil po nung panahon na ito, meron pong matinding injustice at karahasan na nangyayari sa kanila pong bansa, ang bansang Juda. Ang dami pong ginagawang korupsyon, ang daming ginagawang kabulastugan, ang daming ginagawang pang-aapi ng mga nasa pinuno, yung kanila pong mga pinuno. At ang higit pa pong masakit, nung siya po ay nag-inquire sa Lord, alam niyo po kung anong sagot ng Panginoon sa kanya? Because God is a God of justice, paparusahan niya ang bansang Juda. Pero ang masakit, ang magpaparusa sa bansang Juda ay ang bansang Babylonia, kung saan mas masama pa sa bansang Juda. Yun po yung nagpapasakit ng kanyang puso. He cried out to God, asking for justice, asking for mercy. Ang ine-expect niya, because God is a God of justice, yes, parurusahan sila. Pero hindi niya po inaasahan na isang bansang mas masama pa sa kanila, yung itatalaga ng Diyos na magparusa sa kanila. Kung kayo po iyon, ano pong mararamdaman niyo? Halimbawa, itong ating bansang Pilipinas. Do you believe that this country is the only Christian country in the Southeast Asia? Di ba po yun yung sinasabi? Kasi mga nakapaligid sa atin, may Muslim, may Buddhist, o ano-ano mga relihiyon. Pero tayo, isang bansang Kristiyano na kumikilala sa Panginoong Diyos. Paano kung halimbawang, because we cried for justice, we cried for God's mercy, tapos ang itatalaga ng Diyos na magparusa sa atin ay isang bansang katulad ng China, ano pong mararamdaman niyo? Nakakatakot. Amen po? Nakakatakot. At ganito rin po yung naramdaman ni Habakkuk. Siya po ay nagkaroon ng matinding takot. Pero sa kabila po nun, di po niya itinago yung kanya pong nararamdaman. What is the point of hiding from God anyway? Wala namang malilihim sa Diyos. Amen po? Amen. Walang nalilihim sa Diyos. Ano man yung ating nasa puso at isip, walang nalilihim sa Kanya. So, ang tanong po niya, Lord, gaano katagal bago ko sumagot?
bago may gawin ka sa nangyayari sa bansa namin. Bakit ang tahimik mo? Bakit parang binabaliwala mo ang nangyayari? Amen. Mr. Projectorist. Yan, di ba? Ito po yung tanong niya, as if he was saying to God, Lord, gaano katagal bago ka sumagot? Bakit bago may gawin ka sa nangyayari sa bansa namin, bakit ang tahimik mo? Bakit parang binabaliwala mo ang nangyayari? Yan po yung mga tanong ni Habakuk. Yung mga ganitong prayers po, ito po yung tinatawag na lament. Di ba po? Sabi po ni Mark Brioguer, ito pong lament is a prayer in pain that leads to trust. Wow. Amen. Prayer in pain. Kung papansinin natin yung Lamentations, di ba? Puro dun sakit, puro hirap. Parang ganito rin po kay Habakuk. Pero, pagdating po ng huli, ang sabi po ng Lord kay Habakuk, maghintay ka, the righteous shall live by faith. Amen. Maghintay ka. Kung ano man yung hinihiling mo, ano man yung panalangin mo sa Panginoon, are you crying for justice? Are you crying for vengeance from the Lord? Maghintay ka. Sabi niya, the righteous shall live by faith. Magtiwala ka na may gagawin ang Diyos. May ginagawa ang Diyos. Amen po? So, we lament what is happening in our world. We listen to God's word. We look to what God is doing in the world. We lean to His promises. We look forward to what He will do, kung paano niya susolusyonan itong krisis na nangyayari ngayon. Amen. Are we crying to God to stop this pandemic? Yes, we do. Naniniwala ako, di ba? Araw-araw, umiiyak tayo, Panginoon, tapusin mo na tong COVID na to, Panginoon. Di ba? Yun po yung iniyak natin, pero until now, what is God doing? May nangyayari ba? May nangyayari po ba sa ating mga panalangin? Amen. Sumasagot po ba ang Panginoon? Amen. Amen. Even if we don't see it, He's working. Amen. We just have to wait. Amen. Hintayin natin, may ginagawa siya, may gagawin siya, may kumpiyansa tayo sa Kanya. At yan din po yung karaniwang Psalms of Lament, tulad po ng Psalm 13. Sabi po ng Psalm 13 verses 1 to 2. How long, O Lord, how long? Gaano katagal, Panginoon, hanggang kailan? Diba? Pero sabi po sa dulo, but I have trusted in your steadfast love. My heart shall rejoice in your salvation. I will sing to the Lord. Amen. Ganyan din po tayo, naniniwala ko, di ba? Punong-puno ng sakit, punong-puno ng hinagpis ang ating mga puso habang nananalangin tayo. Pero as we come to know the Lord, habang nananalangin tayo, pinapaalala niya yung mga kabutihan niya, kung sino siya sa ating mga buhay. Di ba po? Nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Nagkakaroon tayo ng pag-asa. Sa Psalm 55, ganun din po. Pagkatapos niya sabihin na kumakabog ang dibdib ko sa takot na ako'y mamatay. Nanginginig na ako sa sobrang takot. Nanginginig na. Pero sa huli, ang sabi po niya, ito sa English pala, my heart is in anguish within me. The terrors of death had fallen upon me. Fear and trembling come upon me, and horror overwhelms me. Pero sabi po niya sa verse 23, but I will trust in you. Amen? Kailan niyo po naramdaman yung ganyang klase ng takot? Yung parang nanginginig ka na para ka nang mamamatay sa takot. Kailan po? First ECQ. Yes. Di ba po? First time na naranasan natin. Sino po rito yung buhay na nung nagkaroon ng pandemic nung mga nakaraang panahon? Wala po, no? First time naranasan natin. Hindi natin alam na sa ating kapanahunan mararanasan natin yung ganito pong klase ng pandemic. Dati nababasa lang natin yung bubonic plague, di ba po? And we cannot relate kasi di pa naman natin naranasan. Ngayon tayo nakarelate. Di ba po, nung first time na in-announce yung ECQ? Di ba po? Sino po yung natakot? Yung totoo. Amen. Amen. Di ba? Natakot tayong lahat. Nakakatakot talaga yun kasi first time natin naranasan, naalala ko po yung anak ko. Si Rika, yung pangatlo.
Ma, pag-pray mo ako. Sabi niya gano'n. Sabi ko, bakit? Pinagtatawanan namin. Kasi, sabi niya, pag-pray namin siya. Tapos, halatang takot na takot siya. Kami naman, lakas man trip. Pinagtatawanan namin hanggang umiyak na. Ngayon pala talagang, meron siyang nararamdamang takot. Na parang ang feeling niya, ma, hindi ako makahinga. Diba kasi sinasabi nga, yung COVID daw, ganito, ganun. So, ganun po, siguro mas matindi pa yung takot na naramdaman dyan ni Habakuk. Pero sa huli, sabi pa rin po niya, I will trust in you. Amen? Ganyan po si Habakuk. Nung mag-express po siya ng complaint sa Lord, not just once, but twice, sa Habakuk 1, chapter 1 and chapter 2. Basahin niyo po. Meron po siyang mga tanong sa Panginoon and twice sinagot din po siya ng Lord. Tandaan po natin, every time we cry out to God, He will answer us. Ang ginawa po niyang strategy, inalala niya ang mga past na kabutihan ng Diyos sa kanya pong buhay. At doon nagkaroon siya ng kumpiyansa ulit. Hindi siya nawala ng pag-asa. Ganon din po yung nangyari kay Asaph sa Psalm 77. Sabi po niya, Panginoon, aalalahanin ko ang inyong mga gawa. Gugunitain ko ang mga himalang ginawa niyo noon. Iisipin ko at pagbubulay-bulayan ang lahat ng inyong mga dakilang gawa. O Diyos, ibang-ibang inyong mga pamamaraan. Wala nang ibang Diyos na kasindakila niyo. Ngayon, alalahanin natin, nung mga unang panahon, di ba, napakaraming beses nang tinugon ng Lord yung panalangin natin. Nagkaroon ng mga pandemic nung mga nakaraang panahon, pero natapos yun. Imposible ba para sa Lord na tapusin din itong pandemic na ito? Di ba po? Walang imposible sa Panginoon. Dito po sa text natin sa Habakuk 3:16-19, ganito rin po yung ending niya. He is expressing his renewed trust and confidence in God. At ibang-iba po ito dun sa tono niya nung una niya kinausap ang Lord. And during our season of waiting, tulad po ni Habakuk, dapat maging laman po ng ating mga isip at ng ating mga puso that this is a time to rest during times of trouble. Sabi po sa Habakuk 3:16, narinig kong lahat ng ito at ako'y nanginig, nangatalang aking mga labit dahil sa takot. Nanghina ang aking katawan at ako'y nalugmok, tahimik kong hihintayin ang takdang panahon ng pagpaparusa ng Diyos sa mga umapi sa amin. Sabi po niya, narinig kong lahat ito. Marahil pang binabanggit dito ni Habakuk ay yung mga sinabi sa kanya ni Lord. Ano po ba yung mga sinabi ni Lord kay Habakuk? Kaya po siya nakaramdam ng sobrang nginig, pangangatal at takot, nang hina siya na halos mamamatay na siya. Kasi po ipinakita sa kanya, sinabi sa kanya ng Lord kung ano yung gagawing pagpaparusa. At pag ang Diyos po ang nagparusa, nakakatakot. Amen? Amen. Pag ang Diyos po ang nagparusa, nakakatakot, nakakanginig, nakakangatal. Pero ang sabi po niya, lumaban ba siya? Sinabi ba niya, Lord, ayoko niyan, nakakatakot yan. Ang sabi po niya, tahimik kong hihintayin ang takdang panahon ng pagpaparusa ng Diyos sa mga umapi sa amin. He respond rightly. Yung iba po, marahil sasabihin, ang lupit naman ng Diyos, di ganyan ng Diyos. Di ganyan ng Diyos na sinasamba ko. My God is a God of love. Yes, God is a God of love, but God is also a God of justice. Amen? Mahal tayo ng Diyos. Pero pag nakikita niya meron tayong ginagawang hindi maganda, He is also just para ayusin tayo. Amen po? Amen. Yung iba naman po, totally neglectful sa Diyos at sa gawa niya. Pero si Habakuk po, ang sabi niya, yet. Diba? Sabi po niya, tahimik kong hihintayin ang takdang panahon ng pagpaparusa ng Diyos sa mga umapi sa amin. Instead of feeling pressured, mataranta o maaligaga kung ano-ano yung dapat niyang gawin, dahil sa burden ay pinakita sa kanya ng Diyos, He chose to rest.
Pinili niya na magpahinga lang. Pinili niya mag-relax lang. Pinili niyang maging tahimik lang. Sabi naman po ni Lord, di ba po, sa Habakkuk 2:20, let all the earth keep silent. And then sa verse 34, at 3 to 4, wait for it, live by faith. And then sa verse 1, chapter 1, verse 5, look, see, and be amazed. Sabi ng Lord, wait. Hintay ka lang. So, ang sabi ni Habakkuk, okay Lord, yan ang sabi mo, yan ang gagawin ko. Amen? Sa atin din po mga kapatid, kung meron tayong hinihiling sa Panginoon, meron tayong pinapanalangin, kung ano yung sabihin ni Lord, just wait for it. Wait for it quietly. It will surely come. Amen? May it be justice, may it be provision, may it be peace, may it be kung anumang area ng buhay mo yang inihingi mo kapatid, wait for it. Amen. The Lord is doing something. Amen. Kahit hindi mo nakikita, kahit parang walang nangyari, hintayin mo magsasagot si Lord. Amen. Amen po. Wait quietly. Ngayon naman po sa atin, naririnig din po natin ang salita ng Diyos in light of what is happening around us. Ano ba nangyayari sa paligid natin ngayon? Di ba po napakagulo? Yung hayagang pagnanakaw ng mga pulo. Di ba? Grabe! Pandemic na nga, ginagawa pang nakakaiyak. Kung atin pong didibdibin lang natin yung nangyayari sa paligid na to, yung ginagawa nitong mga ilang nasa gobyerno, hindi naman lahat. Di ba po? Nakakaiyak. Imbis na tulungan ng mga Pilipino, imbis na maging maayos, magkaroon ng spirit of unity, magkaroon ng spirit of love, magkaroon ng spirit ng pagbibigayan. Anong ginagawa nila? Imbis na para sa tao ang yung ginagawa, lalagay sa bulsa. Bakit? Kasi 2022 na. Next year. Diba po nakakaiyak? Yung pambubuli sa atin ng China. Diba po? Porkit alam nilang wala tayong magagawa sa kanila, walang laban. Nakakaiyak. Sa totoo lang po mga kapatid, pagka naiisip ko to during my prayer time, naiiyak ako. Parang gustong-gusto kong lumaban, gustong-gusto kong ipagtanggol, pero wala akong magawa. Pero naniniwala ako, si Lord may magagawa. Amen. Amen po. Itong pandemic na to, di ba? Ang sabi, pandemic, hindi siya pandemic, kundi pandemic para kontrolin yung economy ng buong mundo. Nakakaiyak. Ang sakit sa puso. Pero how do we respond? How should we respond as children of God? Hintay tayo mga kapatid. Amen? Hintayin natin ang sagot ng Lord kasi lahat ng yan mahahayag isang araw. Lahat ng yan isang araw bibigyan ng Lord ng katarungan. At isang araw, ibubulat-lat yan ng Panginoon sa ating lahat. Amen? So, kahit may mga ganyang injustice ngayon, katulad ni Habakkuk, wait for the Lord. He will do justice for us. Amen? Ang laki po ng matututunan natin sa resolve at determination ni Habakkuk, hindi po yung sitwasyon niya pinagugutan niya ng kanyang joy and faith. Sino po? At ano yung pinagugutan niya ng kanyang joy and faith? Walang iba kundi ang ating Diyos. Amen? So, let's resolve to have faith and to have joy kahit ano yung nangyayari sa paligid natin. Amen? This is a time to rest. Hindi ito panahon para lumaban. Hindi ito panahon para magrebelde. Hindi ito panahon para mag-rally dito sa atin pong gobyerno. Relax lang tayo, iyak natin sa Panginoon. He will surely answer us. Amen po. And then kahit ano pong mangyari, sabi po sa verse 17, bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantalang pamumunga ng ulibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan. Ito po kasi po nung panahon na yung pagtatanim po at pag-aalaga ng hayop ang normal way of life nila.
Yun po yung kanila pong ikinakabuhay. So, yan po yung kanya pong illustrate. Gaano man po kalala yung sitwasyon ngayon, kahit mas lumala pa ang sitwasyon bukas, manatili pong buo ang loob natin katulad ni Habakuk. Hindi po niya sinabi kung mababawasan yung bunga ng ani nila o mamamatay ang ilan nilang mga alagang hayop. Sabi po niya kahit mawala na ang lahat. Kahit walang-wala na. Kaya po ba natin yun? Hello? Kaya po ba natin sabihin sa Panginoon, Lord, kahit walang-wala na, Ikaw pa rin ang sasambahin ko, Ikaw pa rin ang pupurihin ko, magtitiwala pa rin ako sa iyo. Amen. Katulad po ni Job, ang sabi po niya sa Job 1:21, the Lord gave, the Lord has taken away, blessed be the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Kahit walang-wala na. At paano po natin yan masasabi ngayon, sa panahon natin ngayon? Madali lang namang sabihin, di ba po, na nagpapasalamat tayo kay Lord, masaya pa rin tayo kahit na naka-quarantine, okay pa rin tayo, nabawasan yung income, di na nagagawa yung dating ginagawa. Pero siguro po, mas madadama natin yung sinasabi ni Habakuk kung papalitan natin yung mga words ng mas malapit sa karanasan natin. Paano kung wala ng trabaho? Paano kung bumagsak na yung negosyo? Paano kung wala ng kinikita? Paano kung wala ng makain? Paano kung wala ng relief? Paano kung wala ng ayuda? Paano kung wala ng dumating na suporta mula sa pamilya? Paano kung ikaw na yung nasa ospital at may tubo? Paano kung ikaw na yung namatayan? Paano? Diyan masusubok kung saan nakatali yung kasiyahan mo. Kung mas okay tayo kumpara sa iba, madaling sabihin, okay and we're doing good. Pero paano kung wala na? Paano? Yung sagot mo, kapatid, ang magdedetermina kung gaano kalalim ang relasyon mo sa Panginoon. Amen? Gusto ko pong ikwento yung nangyari sa amin. Last November 2020, nung inatake po si Brother Ricky. Umaga pa lang, Sunday yon, umaga pa lang, dumadaing na siya ng masakit yung dibdib niya. Akala lang namin, parang katulad ng mga nakaraan, kasi dumadaing na rin siya nun masakit yung dibdib niya, pero lumilipas lang din. Pero that time, iba yung ano niya. Sabi niya, Lord, magpapaawit pa ako, kasi siya rin yung worship leader ng time na yun. So, nakaraos yung worship. Bagamat sa buong time ng worship, nakahawak siya sa dibdib niya. Pero syempre hindi ko mararamdaman yun dahil hindi naman ako yung may katawan. Saka diba ang lalaki naman, hanggat hindi yan talaga yung full extent ng pain, hindi naman yan dadaing eh. Di ba po? Di ba mga lalaki? Ganun po kayo. So, kala namin okay na, nakaraos yung worship. Tapos nung tanghali, nagpahinga siya, natulog siya doon sa room, doon sa church. And then, nung oras na ng kainan, kain. Okay na. Nung hapon, pumunta kami sa Liano, sumama rin siya. Hindi pa nag-umpisa yung service, sabi po sa akin ni Teacher Lisa, Sister, si bro, sobrang sakit na raw ng dibdib niya. Ang akala ko naman po, nandun lang sa bahay nila at nagpapahinga. So, di punta ako doon. Sabi ni teacher, hindi dyan. Ngayon pala nandun na siya sa sasakyan, sa L3. At doon po, pagpunta ko doon, talagang as in, namumutla na siya. Sabi niya, Ma, sakit, ang sakit! Ganun yung sabi niya sa akin. Yung nakaka-nervyos na salita ng isang mahal sa buhay, di ba? Pero, tinatagan ko yung loob ko noon. Naiyak ako, pero hindi ako umiyak. Kasi pag umiyak ako noon, siya, maninervyos. Maaaring maka-apekto sa kanya. So, tuloy, gusto kong sumama kasi dadaling na siya sa ospital. Pero hindi ako pwedeng sumama kasi ako yung preacher. At yung apat na main choice, kundi maiwan. During the preaching, okay na. Pero habang nasa preaching po, minsan natutulala ako. Bigla akong natitigil. Bakit?
there's a battle going on in my mind. Sabi ng demonyo, wala ka ng asawa, mamamatay na yung asawa mo. Sabi niya ganon, habang nagpipreach ako noon pero syempre, sabi ko, hindi mamamatay ang asawa ko. Kasi lingkod siya ng Lord. Si Lord bahala sa kanya. That battle is going on during the preaching time. Kung ano tumatakbo sa isip ko noon, naisip ko na mamamatay na wala na, yung gano'n. Pero, purihin ang Panginoon. Amen? Sabi ko, Lord, kahit anong mangyari, magtitiwala ako sa iyo. Amen? Magtitiwala tayo sa Panginoon. Ano man po yung mangyari, ang Diyos natin ay mapagkakatiwalaan. Amen. Amen. Ano mang sitwasyon. Sabi po ni Habakuk, yet I will rejoice in the Lord. Sabi po sa verse 18, magagalak pa rin ako at magsasaya. Amen. Magagalak pa rin ako at magsasaya. Siguro iniisip natin, ano? Baliw yata itong si Habakuk. Siguro mas normal na reaction yung iiyak ka, malulungkot ka, matatakot ka, pero joke ba itong sinasabi ni Habakuk? Hindi po siya nagjo-joke. Ito pong sinasabi ni Habakuk, magagalak pa rin ako at magsasaya. Ito po ay isang supernatural na regalo ng Diyos sa atin. Hindi po ito normal sa tao. Amen? Amen. This joy is supernatural, a fruit of the Spirit sa ating mga Kristiyano. Pansinin po natin, this is the fruit of the Spirit. Para kanino lang? Para kanino lang po? Yung fruit of the Spirit is only for Christians. Ikaw lang, sabihin mo sa kapatid mo, sa katabi mo, ikaw lang meron nun. Tayo lang kung meron nun. Tayong mga Kristiyano, di ba po? Yung supernatural joy na yon, mga kapatid, it only comes from the Holy Spirit. Pag walang Holy Spirit, wala tayong ganun. Kaya kung papansinin nyo, di ba, sa mundo, konting problema, di ba? Parang, pag nagkikwento sa atin, ano ba yun? Ano ba ito? Ang simple-simple ng problema, parang masyadong pinapalala. Bakit? Kasi that supernatural joy is only for the Christians. Doon lang sa mga may totoong relasyon sa Panginoon. So, purihin ng Diyos. Kasi pag ikaw ay tunay na anak ng Lord, masasabi mo pa rin, anuman yung sitwasyon, magagalak pa rin ako at magsasaya sa Panginoon. Yet, I will rejoice in the Lord. Amen? Amen! Anuman yung sitwasyon, this is the work of the Holy Spirit sa ating po mga puso. Pero mga kapatid, kailangan din po nating magkaroon ng personal at deliberate decision kung kanino ba nakaangkla yung atin pong mga kagalakan. Hindi sa tao. Hindi pwedeng sa tao kasi kahit anong mangyari, kahit gaano kabait yan, madidisappoint ka dyan. Amen? Kahit gaano kayo ka-close, darating yung time, madidisappoint ka dyan. So, we should not anchor our joy sa tao. And we should not anchor our joy sa possession natin. Kasi isang click lang dyan ng Lord, mawawala yan. And we should not anchor our joy sa ating pong mga posisyon, sa ating mga kayamanan, sa kung ano mang meron tayo, we should only anchor our joy sa ating Diyos. Amen? Dahil ang Diyos natin hindi nagbabago. Ang Diyos natin ay mabuti sa lahat ng oras. Ang Diyos natin ay mapagkakatiwalaan. Ang Diyos natin ay laging nagmamahal sa atin. Amen? Yung katotohanan lang mga kapatid, di ba? Yung kaninang inawit natin, I am blessed, I am whole, I am Highly favored. diba? Highly favored, anointed, filled with your power. That is only because of the work of Jesus Christ. Amen? Yung katotohanan na yun is enough reason for us to rejoice. Ano man yung mangyari sa atin dito sa lupa, kung tayo po ay siguradong-sigurado na ano man yung mangyari sa atin, sa langit ang diretsyo natin, that is enough for us to have that joy, to have that security, to have that peace. Amen? So ganun po ang nangyari kay Habakuk. Kaya niya sinabing,
mawala man yung bunga, wala mang bunga yung puno ng igos, mawala man lahat ng kanila pong mga kahayupan, mawala man lahat yung mga hayop na alaga nila. Sabi niya, yet I will rejoice in the Lord. Amen. Amen. We can rejoice in the Lord. Kailangan magdesisyon tayo na magagalak pa rin tayo anuman yung mangyari sa ating mga buhay because we have God. Amen. Amen. The God who doesn't change. The God of our salvation. Sabi po niya, I will rejoice. Nasaan yung joy niya? In the Lord. Amen. Sabi niya, I will take joy. Saan yun? Paano yun? In the God of my salvation. Amen. Doon tayo umangkla mga kapatid. Yung joy. Kasi di ba po, dito sa lupa, yung masaya para sa kanila, yung may toma, di ba? Yung may party-party. Yun yung masaya sa kanila eh. Pero sa atin mga kapatid, ano man yung sitwasyon, meron tayong joy. Bakit? Kasi meron tayong Diyos. Amen. Amen? Kung papansinin po natin, hindi lang dinescribe ni Habakkuk yung present feeling niya. Sabi po niya, I will rejoice in the Lord. I will. Diba? So, ibig sabihin, this is a future tense. This is a resolution. This is a determination to have that kind of joy ano man yung mangyari. Looking forward Amen. for better or for worse, in sickness or in health, parang sa mag-asawa, di po ba? Ano man yung mangyari, Stay. yes. Amen. Stay. Amen. Kasi yun yung pangako natin Amen. sa ating mga sarili nung tayo po ay kinasal. Sabi po ni Paul, si Pablo, nung siya po ay nakakulong, sino po rin yung nakaranas na makulong? Hindi lang basta kinulong, pinagupit. Pero si Pablo po, sabi niya, I rejoice. Yes, I will rejoice. At nung siya po, alam niyang mamamatay na siya, sabi niya, I am glad and rejoice with you all. Likewise, you also should be glad and rejoice with me. Mamamatay na po siya niyan. And sabi po niya sa Philippians 3:1 and 4:4, rejoice in the Lord, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Amen. I will say, rejoice. Sabi po niya sa 1 Thessalonians 5:16, rejoice always. Sa Colossians 1:24, I rejoice in my sufferings for your sake. And sabi po ni Habakkuk, my salvation and my strength. Kahit ulit pa rin po nating marinig yung utos na to rejoice, aware tayo mga kapatid na hindi ito madali. Diba? Di madali. We cannot command our hearts to rejoice, to produce this kind of joy in times of great loss and suffering. So, merong pinaguhugutan dapat. At sino yung pinaguhugutan na yun? Sabi po ng Habakkuk 3:18, I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. Amen? Sabi po niya, I will be your God and you shall be my people. Pangako po niya yun. Nothing can separate us from His love. Diba? He is our salvation and He is our strength. Yun po. The Lord is my salvation, sabi po ni Habakkuk noon. At naniniwala ako, masasabi pa rin natin ngayon. Amen? Amen po? Hindi po pinangako ng Diyos na ililigtas niya tayo sa mga sakit ngayon. Hindi po niya ipinangako sa atin na hahamuin niya tayo sa mga financial problems natin ngayon. Napipigilan po niya yung pag-collapse ng ekonomiya, na ayusin niya ang gulong nangyayari sa mundo. Pwede niyang gawin kung gusto niya. Amen po? Pero ang pinangako niya, pangako niya sa'yo, He will give us the strength to endure anumang sufferings na darating sa atin. Amen. Amen? He will give us the strength to endure. So, resolve it to yourself. Ano man yung mangyari sa'yo, ano man yung pagdaanan mo, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, God is giving you the strength to endure. Amen? You will overcome. We will overcome. Sabi ng Lord, in this world, you will have trouble. But take heart, for I have overcome the world. Amen. Take heart. The Lord has overcome the world. That means we are victorious. You are victorious.
we are victorious. Ano man yung mangyari, we can say, I will rejoice in the Lord. Yes, I will rejoice in the Lord. Amen? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sige po mga kapatid, tayo po ay tumayo. Tayo po ay sama-samang manalangin. Ano man po yung mga nararanasan natin ngayon, kung sino man yung mga nakakaranas ng hopelessness, o merong mga kalungkutan na parang hindi mo na kaya. Lagi mong iisipin that the Lord is with you, the Lord is for you, and the Lord is in you. Amen. We can overcome. Hallelujah. Sige po, let's pray. Hallelujah, hallelujah. Patuloy na namin pinupuri, Panginoon. Salamat po. Salamat that we can rejoice in you, Lord God. Salamat sa katotohanan na Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na magbibigay sa amin ng anuman aming pangangailangan. You will give us the strength to endure, Lord God, sa aking pong mga kapatid. Nakakaranas po ngayon. Meron pong mga kalungkutan. Meron pong mga anumang kabalisahan. Dalangin ko po, Ama, ang iyong nga pong pagkilos na makapangyarihan sa kanyang buhay. Alisin mo po, Panginoon, anuman yung kagulumihanan na nasa kanyang puso at isip. Instead, Lord, palitan mo po ito ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Yung supernatural joy, Lord God, that only you can give. Ito po yung aming inihiling mo, Diyos. Salamat. Salamat, Lord. Katulad po ni Habakuk, amin pong idedeklara that we will rejoice in you, Lord God, for you are good. Hallelujah. Salamat po, aming Diyos. Salamat po sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. Amen and amen.